Buntis daw si Queen Yasmin tapos biglang hindi na pala. Merong maling nangyari sa kanya at madaming Filipino ang nakakaranas nito. Story time. Trigger warning lang dahil sensitive ang kwento na to tungkol sa pagbubuntis. Sa mga hindi nakakaalam, si Queen Yasmin ay isang content creator na sumikat sa mga memes niya sa spoken word poetry. Kailan lang ay sinabi niya sa isang interview na buntis siya. Tapos bigla siyang nag-post sa social media na negative na raw siya sa pregnancy test. Sa isang post niya, sinabi niya na pinalaglag daw ng partner niya na si Troy Tutor ang anak nila. Sinabi rin ng social media personality na pinainom daw siya ng sunod-sunod na gamot na hindi tama sa binigay sa kanya. Nakakatakot yung nangyari kay Queen Yasmin at sa totoo lang, madaming babae sa Pilipinas ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Mahal ni Queen Yasmin si Troy at huwag natin siyang husgahan dito. Pero nakaka-alarma yung sinabi ni Queen Yasmin na uminom siya ng gamot habang buntis siya na sobra sa kung ano ang dapat. At may pahiwatig na ito ay para ipalaglag kung ano yung meron sa katawan niya. Una, delikado ang pag-inom ng sobra o kulang sa kung ano ang prescribe ng doktor. Delikado to para sa nagbubuntis at yung kung ano yung nandun sa sinapupunan. Sa post, pinapahiwatig na ayaw ni Queen Yasmin na ipalaglag ang bata, pero gusto ng lalaki. Sa totoo lang, hindi dapat pinipilit ng lalaki kung ano yung gusto niyang gawin sa katawan ng babae dahil hindi naman niya yun katawan. Kung kayo ay nagbubuntis, magpakonsulta kayo sa doktor para magabayan kayo ng tama at ligtas. Illegal ang abortion sa Pilipinas, pero ang reality, madami ang gumagawa nito. Yung iba gusto nila, yung iba napipilitan, at yung iba kailangan nilang gawin. At dahil nga illegal to, madaming kababaihan ang nagre-resort sa unsafe na procedures. Yung iba nagkakakomplikasyon at yung iba binabawian ng buhay. Tandaan natin na labas na tayo sa mga desisyon at personal na buhay ni Queen Yasmin. Pero sana respetuhin natin ang desisyon ng mga kababaihan sa katawan nila. At sana magkaroon ng tamang karapatang medikal ang mga kababaihan sa Pilipinas. Nangyari to sa buwan ng Marso kung saan sineselebrate sa Pilipinas ang National Women's Month.